Kinilala bilang isa sa mga haligi ng original Filipino music at itinuturing na isa sa mga pinakatanyag na musikero sa kasaysayan ng bansa. Sa kanyang pagpanaw, iniwan ni Ka Freddy Aguilar ang isang pamana ng mga kantang humubog sa kamalayang panlipunan at makabayang damdamin ng maraming henerasyon. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagkamatay ni Freddy Aguilar. An OPM legend. Isang alamat sa larangan ng Filipino folk music, si Ferdinand Freddy Pascual Aguilar ay ipinanganak noong February 5, 1953 sa Santo Tomas, Isabela. Kaakibat ang kontribusyon niya sa larangan ng musikang Pilipino, nabigyan na rin siya ng mga kapuri-puring bansag gaya ng icon at legend. Kilala si Freddy bilang isang mang-aawit na malayang gumagawa ng musika sa sarili niyang paraan at talagang ipinaglalaban niya ito. Nagsimula siya na magsulat ng sarili niyang mga kanta sa edad na 14. Bagamat nag-aral siya ng electrical engineering sa De Guzman Institute of Technology, hindi niya natapos ang kurso. Sa halip, pinili niyang tahakin ang landas ng musika kung saan siya ay naging isang street musician at kalaunan ay nagtanghal sa mga folk club at bar. Sa edad na 18, humiwalay si Ka Freddy sa kanyang pamilya at huminto sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa edad na 20, nagsimula siyang umakyat sa entablado upang magtanghal sa publiko nang siya nag-audition at natanggap bilang folk singer sa Habit House sa Ermita, Maynila. Sa bawat pagtatanghal, siya ay binabayaran ng 500 pesos kada gig. Dahil sa kanyang hindi matatawarang talento sa pagkanta at pagkukompose, naging isa siya sa mga pambatong musikero sa buong bansa at binigyang parangal dahil sa kanyang makabuluhan at makabayan ng mga kanta. Matapos mapagtanto at pagsisihan ang kanyang mga naging pagkakamali, isinulat niya ang kantang Anak. Ang Anak ay naging finalist sa kauna-unahang Metro Pop Song Festival at opisyal na inilabas noong March 1978. Nastaglan nitong damdamin at universal na tema ng pamilya at pagsisisi. Ang kantay na isalin sa iba't ibang wika at tinangkilik sa iba't ibang panig ng mundo. Sa buong karera ni Ka Freddy, nagkaroon siya ng sunod-sunod na mga klasikong hit. Isa rin sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay ang makabayang bersyon niya ng Bayan Ko na naging opisyal na awit ng unang People Power Revolution noong 1986. Ang tinig ni Freddy ay naging simbolo ng pakikibaka para sa demokrasya at kalayaan. At bilang pagkilala sa kanyang pambihirang kontribusyon sa Pinoy music, ilang parangal na din ang ginawad kay Ka Freddy, kabilang ang Asia Star Award mula sa Asia Model Award Festival sa Korea noong 2008 at Lifetime Achievement Award sa 5th Star Awards for Music. Noong 2018, pinarangalan din siya ng Senado para sa kanyang lifetime outstanding contributions to Philippine arts and culture. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nagsilbi rin si Freddy bilang dating National Executive Vice President ng Partido ng Federal ng Pilipinas. Itinalaga rin siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidential Advisor on Culture and the Arts, bilang pagkilala sa kanyang malalim na ambag sa sining at kulturang Pilipino. Bukod pa rito, naging miyembro rin si Ka Freddy ng National Commission for Culture and the Arts, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagsusulong at nagpuprotekta sa pamanang kultural ng bansa. Noong 2019, sumabak din si Ka Freddy sa politika sa pamamagitan ng pagtakbo sa pagkasenador, ngunit hindi siya pinalad na manalo sa halalan. Death. Sa matagumpay na karera ni Ka Freddy, kasama niya rito ang kanyang pamilya na nagsilbi niyang inspirasyon. Noong 1978, ikinasal siya kay Josephine Quiapo at biniyayaan sila ng 4 na mga anak, sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Pagkalipas ng ilang dekada noong 2013, muling nagpakasal si Ka Freddy sa kanyang partner na si Jovi Gatula Albao sa ilalim ng Islamic rites na ginanap sa Buluan, Maguindanao. Ito ay kasunod na kanyang pagyakap sa pananampalatayang Islam, kung saan kinuha niya ang pangalang Abdul Farid. At ito lamang 1:30 ng madaling araw ng May 27, 2025, binawian ng buhay si Ka Freddy sa edad na 72 habang nakakonfine sa Filipino Heart Center. Ayon silang ulat, pumanaw ang OPM legend sa cardiac arrest na dulot ng komplikasyon sa kanyang bato at pulmonya. Bago ang paglisan ni Ka Freddy noong May 20, humiling pa siya ng dasal mula sa publiko sa pamamagitan ng kanyang official Facebook page. Bagamat hindi niya agad isinapubliko ang eksaktong kalagayan ng kanyang kalusugan, malinaw na siya ay dumaraan sa isang mahirap na yugto.
Ilang araw matapos nito noong May 21, nagsalita kanyang asawa na si Jovi tungkol sa mga natanggap nilang mensahe ng pagmamahal at panalangin. Sa isang emosyonal na post sa kanyang Facebook, sinabi niya na marami na silang pinagdaanan noong linggong yon, ngunit kailangan niyang manatiling matatag para sa kapakanan ni Ka Freddy. Binigyang diin ni Jovi na ang pangunahing focus nila sa mga sandaling yon ay ang kalagayan ni Ka Freddy. Humingi din siya ng paumanhin sa publiko sa kakulangan ng detalyeng ibinabahagi dahil ayon sa kanya, ang mga impormasyon tungkol sa kondisyon ni Ka Freddy ay para lamang sa pamilya at mga malalapit na kaibigan. Gayunpaman, tiniyak niya sa publiko na si Freddy ay nasa mabuting kamay at tumatanggap ng lahat ng kailangang gamot at pangangailangang medikal. Sa isa pang post, ibinahagi ni Jovi ang isang litrato mula sa Philippine Heart Center, kalakip ang caption, "Stay strong, things will get better. It may be stormy now, but it can't rain forever." Ang pagpanaw ni Ka Freddy ay nagdulot ng matinding dalamhati sa industriya ng musika at sa buong sambayan ng Pilipino. Ipinagluksa ito ng mga kasamahan niya sa industriya at mga kababayang naabot ng kanyang klasikong mga awitin. Kabilang sa naunang nagpaabot ng kanilang pakikiramay ay ang aktresa si Vivian Velez at si Senator Tito Soto. Samantala, wala pang nilalabas na pahayag ang pamilya ni Freddy ukol sa kanyang pagpanaw. Ganun pa man, iniulat na kasalukuyang isinasagawa ang mga paghahanda para sa paglilibing kay Ka Freddy sa loob ng 24 oras, alinsunod sa kanyang pananampalatayang Islam. Ang kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan ay inaasahang magtitipon para sa tahimik at pribadong seremonya bilang pagpupugay sa isang buhay na inialay sa musika, bayan at pananampalataya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!